The day will come
sabay-sabay nating itaas ang pangalan ni Yahweh ngayong umaga. Sige, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, Father God. Yahweh, Yahweh, Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming pastol. Ang biyaya mo sa amin ay sapat na at higit pa. Patuloy kaming naniniwala na Ikaw ay nagpo-provide. Patuloy kaming naniniwala ay Ikaw ay Diyos na nagpapagaling. Patuloy kaming naniniwala na ang pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw. Kaya naman ngayong umaga, Yahweh, Ikaw ay aming sasambahin, Ikaw ay aming pupurihin, Ikaw ay aming dadakilain, dahil Ikaw ay tapat mula noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah! Isang malakas na palakpak para sa ating Diyos. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O na dakila. Hallelujah! Come on mga ka-faithful, sabay-sabay nating itaas ang pangalan ni Yahweh ngayong umaga. Sabay-sabay natin i-declare. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos na dakila. Ang bawat puri sa'yo, O Diyos. Walang hihigit sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa awitan, sambahin ka, O Diyos. Sa siyaw, sambahin ka, O Diyos. Sa tugtugan, sambahin ka, O Diyos. Sa siyaw, sambahin ka, O Diyos. Sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na sambahin ang Yahweh. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Ang bawat pulo nitong aming bayan ay sa'yo iaalay. Si Jesus ang Hari at Panginoon ng aming buhay. Sa Luzon, sambahin ka, O Diyos. Sa Visayas, sambahin ka, O Diyos. Sa Mindanao, sambahin ka, O Diyos. Sa Pilipinas, sambahin ka, O Diyos. Hallelujah! Sige po, meron kaming challenge sa inyo. Kapag binanggit ang city or province kung saan ka nakatira, gagawin mo lang ay, kakantahin mo ay, sambahin ka, O Diyos. Kapag sinabi ko po yung city or lugar kung saan ka nakatira, ulit ang sasabihin mo ay, sambahin ka, O Diyos.
Diyos. Ready na po ba kayo mga ka-faithful? Parang hindi. Ready na ba kayo mga ka-faithful? Amen! Amen! Sa Luzon muna. Sa Luzon, Sambahin ka, O Diyos. sa Visayas, Sambahin ka, O Diyos. sa Mindanao, Sambahin ka, O Diyos. sa Laguna, Sambahin ka, O Diyos. sa Cavite, Sambahin ka, O Diyos. sa Muntinlupa, Sambahin ka, O Diyos. sa Maynila, Sambahin ka, O Diyos. sa Pilipinas. Sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, O Yahweh. Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh. Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin. Sambahin ka, O Yahweh. Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh. Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin. Sambahin ka. Come on, mga faithful. Diyos. Diyos ng langit at lupa. Sambahin mo si Yahweh ng umaga. Sambahin ka, O Yahweh. Diyos ng langit. Sa dakila. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Come on, mga ka-faithful. Mas malakas na palakpak para sa ating Diyos. Halina at magpuri. Itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya Ay umawi. Ipagdiwang ang panghari ng Diyos. Luluhod ang sa daigdigan, ang mga langit at lupa. Si Jesus ay papahayag, siya ang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng tao, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko at mapabilang sa kanyang kaharian. Mapabilang sa kanyang kaharian. Hallelujah! Halina! Halina! halina at Puri! at magpuri. Itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya Ay mawin, ay umawi. ipagdiwang ang panghahari ng Diyos. Luluhod ang sa daigdigan, ang mga langit at lupa. Si Jesus ay papahayag, siya ang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng tao, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko at mapabilang sa kanyang kaharian. Mapabilang sa kanyang kaharian. Siya ang ilaw ng ating bayan, ang tubig at tinapay ng buhay. Ang Diyos ng Pilipinas ay ang Diyos na nagliligtas, mapasawalang hanggang Panginoon. Halina! Halina Puri! at magpuri. Itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya Sa Kanya ay umawi, ay umawi. ipagdiwang ang paghahari ng Diyos.
Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng tao, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko at mapabilang sa kanyang kaharian. At mapabilang sa kanyang kaharian. At mapabilang sa kanyang kaharian. Hallelujah! Yahweh! Hallelujah! Hallelujah! Sige nga po, isang malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Purihin ka, O Yahweh. Naniniwala po ba talaga kayo na buhay ang ating Diyos? Amen. Totoong buhay ang ating Diyos. Dahil sa mga kapaguran na naranasan mo for the whole week. Nandito ka ngayon. Amen. Buhay ang ating Diyos. Dahil sa gitna ng kakulangan, provide mo na siya. Buhay ang ating Diyos. Sa mga kasama. Higit sa lahat, buhay ang ating Diyos.
katabi sa ating Diyos. Salamat, O Diyos. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Mapalad ka dahil ang Diyos na sinasamba mo ngayong umaga ay buhay. Kaya naman ibigay mo ang best na papuri mo para sa Kanya ngayong umaga. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming bayay pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay iisa
sumusunod. Magaling ka't manan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Hallelujah. Ikaw lamang po, Panginoon, ang aming pupurihin sa oras na ito. Dakilang Diyos, makapangyarihan, aming dakilang magagamon. Purihin po kayo, Panginoon. Oh, God. Ang aming puso ay nag-uumapaw, Panginoon, ng masasalamat sa inyo, Panginoon. Oh, Jesus. Oh, the Spirit of God. Oh, Holy Spirit. Today, the Lord is telling us, just breathe out. Sige, purihin mo lang siya. Hugutin mo yan sa ilaliman ng iyong puso, lahat ng papurit, pasasalamat mo sa iyong ating Panginoon. Oh, Yahweh. Oh, Holy Spirit. The presence of the Lord is here. Sa iyong presensya, Panginoon, ibinubuhos po namin ang lahat ng laman na aming puso, Panginoon. Lahat ng pasasalamat, Lord. Lahat, Panginoon, ng papuri at pagsamba sa oras na to, God. Binubuhos po namin, Panginoon, sa inyong paanan. Purihin po kayo, Holy Spirit of God. Move upon us right now. Shut up. Overflow. The presence of the Lord is here. Oh. Receive the touch of the Holy Spirit in the mighty name of Jesus. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Magaling ka't manan sa aming pagpupuri. Lord, ikaw lamang. Lord, ikaw lamang. Na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Magaling ka't manan sa aming pagpupuri. Lord, ikaw lamang aming pupurihin. Ikaw lamang aming sasambahin. Ikaw lamang aming Panginoon ng aming buhay. Ikaw lamang aming Diyos. Diyos ng aming bansa. Ikaw lang lamang, Lord Jesus. And this is our declaration today. Jesus Christ is our Lord. Hallelujah! Hallelujah!
sa buhay po namin, Lord. This we ask. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Sige, para kay Lord dyan, palakpakan natin siya. Jesus. Amen, amen. Pakisabi sa katabi mo, the Lord is here. And are you ready to declare with me? Let us all declare, I believe in the Father, Son, and the Holy Spirit, that I am forgiven, saved, with blessing to inherit. And I believe it. Miracles in my home, campus, and workplace, God will show them. No weapons formed against me will prosper. I am not a loser, I am a real winner. Here to trust and obey, my leaders to conquer. With God, I am a fighter, I am not a quitter. Daily, I will pray and read the Bible. To weekly faith groups, I am accountable. Worship on Sundays, I am available. Daily sharing the gospel, I am able. Whatever happens, we will move forward. We will not quit, for we are God's stewards. Make things happen, for we are not cowards. Bring down God's glory is our reward. And 2025 is our year of forward to fulfillment. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Maraming salamat po. Welcome po kayo sa Kongreso. Nandito po ang mga congresswoman, congressman, senators, at wala lang po ang presidente at ang vice-presidente. Mukhang nag-aaway pa sila at hindi pa sila nagkakasundo. But just the same, welcome po to Faithful. At ngayon po ay pinagdiriwang natin ang National Heroes Day na kung saan tinagurian natin ito dito sa Faithful na Filipiniana Sunday. Pakisabi po sa seatmate po natin, Happy National Heroes Day. Kaya naman po ang tema natin for the month of August ay tungkol po sa brave and courageous in Christ. Pag sinabi po natin brave, ito po ay matapang at ang courageous naman po ay magiting. Ang matapang po at that spur of the moment na kailangan pong sagipin, ang kailangang sagipin, kusang lumalabas ang katapangan. Pero ang kagitingan po ay pangmatagalan. Nagti-treatment ka for cancer, masakit, dialysis, mahirap, meron kang problema sa iyong anak, pero tinitiis mo, nilalabanan mo, even for a long time, ang tawag po dyan ay kagitingan. Ang ating pong pamagat para sa araw na ito, bagamat hindi natin na itagalog, but sisikapin natin ito'y Tagalogin, when God shows up, we show out. Para mas madaling matandaan, show up, show out. Again, together po, show up, show out. Sa akin, pag-manifest show it out to the world. This is same. Para natin, ma-encounter po natin yung presence ng Diyos. Sabi po, kasabay ko presence. Pakita sa inyo ang ibig sabihin ng presence ni Lord sa iyo. Ano daw? So, hindi naman natin siyang maranasan at ipanibaguhin niya tayo is our character at influence sa ating mga relasyon at powerful sa ating mga businesses. Aming Diyos, Panginoong Yesus at aming Nasri, nalukuban niyo kami ng inyong presensya sa buong ilang minuto na pag-aaralan po namin ang tungkol sa inyong salita. Wasakin niyo po ang lahat ng distraction, lahat po ng business at makafocus po. Walang nagdalang tsunami dahil niyo po aming maso at gusto po sa ruan at ganang kung kailan kung mga nakapapres. Ang mga ginagawa mga at sa dito sa halag wala at magpapit mga buwan sa mga in 2 Corinthians chapter 3 verse 18, sabi po, and all who are faces contemplate the Lord's glory are being transformed into Him with ever increasing glory who is with. Ito po ang sulat nito. Ito po ay makikita na sa time Moses. Nung siya wakit ng mundo at nakatapos, hindi ang kanyang grapakan nga dahil Lord. Pero yung sabi ko, hindi nga yung kundi kung isago pa ng kausay sila. At hindi po ninyo sa sabihin, we are the ones na pagsigaw na. Babago ang hilaga, kung ever is glory, there is a radical transformation. Kasi natin, pagbanos, hindi nagmumula sa singas, yung mabait na ako, hindi gano'n. This is brought about by the Spirit. Sabi ko, it's releasing the Lord at ang Spirit word, that means it's Holy Spirit.
Kaya po tayo pumupunta sa church, kaya tayo nag-worship, kaya tayo nakikinig ng mensahe at ang sabi natin, na-bless ako. At ang sabi natin, na-encounter ko yung presence ng Panginoon. You know, the presence doesn't just inspire us. Na Lord, na-bless ako. Hindi po ganon. Ang presence ng Panginoon, it changes us. It transforms us. Kaya lahat nang napapadikit sa Diyos, nagbabago. Silipin niyo po yung seatmate niyo kung may sipon o may ubo. Diba? Viral yon. Wala kang sipon, wala kang ubo, pero yung katabi mong sisinghot-singhot at uubo-ubo, nakakahawa. Yan ang presensya. Mula sa banal na Diyos, mabuting Diyos, dahil dumidikit ka sa Kanya, nakababad ka sa Kanya, nahahawakan ka, hindi ng sipon at ubo, kung hindi ng Kanyang kabutihan, ng Kanyang katuwiran. Ano po ba yung tinatawag na God's manifest presence? Di ba sabi natin, ang Diyos nasa lahat ng dako? Ang tawag po doon, omnipresence. Totoo, kahit saan ka magpunta, nandyan ang Diyos. Kaya yung mga kabataan dito, o kahit hindi kabataan, na tago ng tago sa nanay, tago ng tago sa tatay, kala nyo lang yun. Nandyan ang Diyos kahit saan tayo. Naririnig ng Diyos ang lahat ng ating pinag-uusapan. Kaya yun ang tinatawag na general presence. Pero yung manifest presence, mas matindi doon. Sabihin natin, mas matindi. At yung manifest presence na yon, may bit-bit, may dala. Pag nakatagpo mo ang Diyos, magkakaroon ka ng kapayapaan, magkakaroon ka ng kalakasan, at magkakaroon ng dahilan ang buhay mo. I'd like to ask you today, do you have that peace? Do you have that power? Ang dami mo gagawin. Grabe, ang dami. At saka, meron ka bang dahilan para gumising araw-araw
at mag-desire na, maging malakas at mabuhay. Hindi lang para sa anak mo, hindi lang para sa asawa mo, kundi mas malaking purpose. Yun ang ibig sabihin ng manifest presence. Gumigising ka sa isang mas malaking dahilan. At yung manifest presence na yun, hindi lang para sa iyo, para sa mas nakararami. Bakit kailangan natin yung manifest presence ng Panginoon? Ewan ko po sa inyo, pero ako nalulula ako dito sa mundong ito. Sinong katulad kong nalulula? Ang dami. Kahit na gusto mo manahimik, pero ang ingay ng paligid, soda pop, soda, kahit saan, ang gulo-gulo, may chismis dito, meron pang nalalamang luxury cars, meron pang DPWH, ang ingay. It's really overwhelming. At magiging overwhelming pa yan sa mga susunod na panahon. Pero ang galing lang ng mga Kristiyanong nananalig kay Kristo, alam natin hindi natin kayang baguhin ang korupsyon dito sa mundong ito, dito sa Pilipinas in particular. Pero meron tayong kapayapaang nilagay tayo ng Diyos sa Pilipinas, hindi niya tayo pababayaan. Bakit kailangan pa natin yung God's manifest presence? Kasi hindi po ito religion. Pakisigaw, hindi to religion. Kasi kung religion to, okay, ayawan na, labasan na, that's religion. But we need the manifest presence of God because we need to have a closer relationship with God. Ayaw natin ng tuyo, ayaw natin ng dry. Gusto natin, nararanasan natin yung kalapitan ng Panginoon. At kung wala yung presence, dry na dry tayo. At higit sa lahat, ang nakakapagpabago ng sitwasyon at nakakapagpabago sa mga mahal natin sa buhay, kasama tayo ay hindi relihiyon kung hindi ang presensya ng Panginoon. Let's talk about the 3 effects of the manifest presence of God. Yung talagang sinasadyang presensya. Ready na po ba mga ballpens ninyo? Ready na po ba ang inyong mga cellphones para isulat ito at matandaan po natin at maisabuhay? Yung presence ng Panginoon, sinasadya yan. Hinahanap, ninanasa. Kaya natutuwa po ako dun sa nagpupunta sa church every Sunday na kahit 1 oras lang yon or 1.5 hours, solid yon. Hindi ka nagse-cellphone, hindi ka nakiki-TikTok, hindi ka nag-YouTube, wala ka munang business na sinasagot, si Lord lang. At pag praise and worship talaga. Pag word, nakikinig ka talaga. Alam mo kung bakit? Kasi gusto mo siyang makatagpo. At ang Diyos din naman, gustong-gusto kang makatagpo. At ito ang nangyayari sa isang nakakatagpo sa Panginoon. Una, it transforms our character. Ikalawa, it shapes our relationships. At ang ikatlo, it empowers our mission. 3 yan. Simulan natin sa ang effect, binabago ako. Binabago ang attitude ko. Binabago ang pagkatao ko. Exodus 34 verse 29. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Moses. Okay. So dito po makikita natin na na-encounter ni Moses ang Diyos at nagbago ang kanyang mukha. Alam niyo, totoo yan. Kapag ang believer napababad sa prayer, napababad sa presence, praise and worship, salita ng Diyos, magmumukhang maliwanag at maliwalas ang iyong muka. Titig sa seatmate. Di ba? Madilim. Sa kabilang seatmate, ang dilim din. Hindi totoo. Pag galit ka, kita yon. Pag in love, ay naku. Hello flowers, hello bees, lahat. Kulay rosas. Di ba? Yung mga mister dito, nung dati nyo kaming nililigawan, o di ba, nung sinagot namin kayo, hallelujah, ang saya-saya ng buhay.
Nung ikakasal pa lang, saya-saya. Tapos nung 2 na anak, wala na. Pero ganon ang epekto ng masaya. Nakikita sa muka. No? So totoo yun. Ang presence ng Diyos, nagbibigay ng kapayapaan, lumiliwanag, umaliwalas ang iyong muka. At pag tinanong ka na, anong edad mo na? Ganito. Pero bakit mukha kang hindi pagod? It's because of the presence of God. Romans 12 verse 2. And be transformed by the renewing of your mind. Habang binabasa natin ang Bible, naliliwanagan ng isip natin na dito sa mundong ito, yun talaga. Pero hindi ka taga-mundo, taga-langit ka. Nagsa-stop over lang tayo, doon ang ating final destination. I'm sure, pinapangarap nating sumakay ng eroplano. Hindi ba? Yes ba doon? Gusto natin na mahabang flight na hindi lang hanggang Hong Kong, hanggang Taiwan. O, di ba? Pag mahaba yung flight, may mga tinatawag na stopovers. Ay, nako, wag masyado makampante sa stopover. Kasi baka maiwanan ka ng eroplano, hindi yun ang final destination mo. Sikuhin mo siya at sabihin mong hindi ka magtatagal ng matagal dito. Kaya wag ka masyadong kampante o mamroblema. Para sa marami po na chill-chill lang ang buhay, wala pa pong masyadong epekto tong presence. Pero pag kayo naging nanay na, naging tatay na, naging head of the family, ang dami ng ganap sa buhay, maiintindihan mo na hindi mo kaya sa sarili mong lakas. Kakailanganin mo ang Diyos at ang Diyos singlapit lang ng salita niya, sinlapit ng panalangin. Yung word po dyan na transformed, ang ibig sabihin po nun ay binabago mula sa loob, palabas. Loob hanggang labas. Yung religion, labas lang. Napapansin niyo yun? Kaya kaya niyong kontrolin yung sarili niyo eh. Pinapagalitan mo yung anak mo, ano ba kayo? Nag-ring yung telepono. Alam mo, boss mo yung tumatawag. Di pagsagot mo, hello boss, kamusta po kayo? Kanina lang galit na galit ka, may sungay ka na, may pangil ka pa. Tapos biglang isang ring lang telepono, hello boss, busy ka ba? Hindi naman po. Di ba? Ganon ang epekto ng isang ring ng telepono. Ganon ang epekto ng tawag at ng presensya ng Diyos mula sa loob nga lang palabas. Let me just emphasize this. Ang Diyos, medyo matagal ang proseso ng pagbabago kasi loob yung binabago. At yung loob na pagbabago, lumalabas yan. Ang demonyo, labas ang una niyang ginagalaw. Nagpapakita siya ng magandang babae, na sexing babae, na napakaraming Shopee, Lazada, wala ka nang ang pera, may home credit ka pang babayaran na libo-libo, pero ang ganda naman ito talaga, kailangan ko naman talaga ito, saasaya naman talaga ang buhay ko. Yan ang dyablo. Maganda ang labas, at pag yung labas ay na-hook ka na ng hook, babaguhin niya ang kalooban mo. Kaya po maganda na nililinis natin ang ating kalooban. Pakisabi po, kalooban. Linisin ang kalooban at ito ay lalabas sa ating utak, sa ating mga pagnanasa, sa ating karakter. Kapag galit ang isang tao, galit yung tatay, galit yung nanay, makakasigurado ka, yung mga anak, apektado ng galit ng magulang. Kasi nandito yun eh. At kayo ang nalabasan namin nito. Pero pag ang mga magulang may joy, may peace, masaya kay Mister, masaya kay Mrs., pati ang mga bata apektado ng saya ni Mister at ni Mrs.
Sabi po ni A.W. Tozer, famous po ito when it comes to prayer and transformation, you cannot be exposed to God's glory and stay the same. So, ibig sabihin, kung totoo to at hindi tayo nagbabago, anong ibig sabihin? Hindi tayo totoong na-expose sa glorious presence ng Diyos. Joke lang yun. Religion lang to. Palabas lang lahat ng ito. Because ang totoo, when we are exposed to the presence of God, then we will be changed from glory to glory. Kaya ang tanong ko po, are we more loving? Are we more patient and self-controlled this year compared to last year? Kung walang pagbabago, baka kailangang manumbalik tayo sa presensya ng Diyos. Now, I need to look at me. And you have to answer this one. Are you more loving? Are you more patient? Are you more self-controlled? Do you have a lot of patience and peace? Kasi kung hindi ko naman tayo masisisi. Ang kailangan lang natin, solusyon. Magbabad tayo ulit in the presence of God. Alam mo, isang worship yan na matindi, isang prayer na matindi, at sana wag isang problemang matindi. Kasi minsan po yan ang pinakamalakas na megaphone ng Diyos, yung problema. Kasi nung namumroblema ka, lagi kang nasa simbahan. Nung namumroblema ka, lagi kang nasa intercession. Pero nung wala ka ng problema, wala ka na rin. Ang dami mong excuse, ang dami mong binitawan. Sana wag ganun. Wag tayong umabot sa ganon. So number 1, ang presence ng Panginoon, binabago ang ating pag-uugali. Pangalawa, the presence of God shapes our relationships. Hindi pwedeng ikaw lang ang binago. Hindi ganon gumalaw ang Diyos. Pag ikaw ginalawan ng Panginoon, sisiguraduhin niyang isa ka lang pero marami kang aapektuhan. Pag ikaw pinag-aral ng Diyos, hindi ikaw lang yon. Pamilya mo, damay. Yung mga naka-connection sa'yo, damay. Pag ang Diyos nag-bless ng isa, multitudes ang nasa isip niyang maaapektuhan nito. Tatandaan mo yan. Ngayong araw na ito, isa ka lang, pero hindi totoong isa ka lang. Isang henerasyon ang bitbit mo. Kaya naman mainit ka sa mata ng kaaway, pero napakaganda ng tingin ng Diyos sa iyo because when He blesses you with His presence, He knows that He's shaping all your other relationships. In John 13:35, sabay-sabay basahin natin. By this, everyone will know that you are my disciples if you have love for one another. Lagi natin sinasabi, discipleship na. Disciple ako ni discipleship na. Faith group na tayo, discipleship conference na tayo. Maganda naman po lahat ng yon. Pero ang tunay na tatak ng disciple, hindi yung nagpapapicture, umaattend, naka-present, pero pag naka-off cam kung ano-anong pinagagagawa, hindi yun ang discipleship. Ang discipleship, hindi ako mapagmahal noon. Pero by God's grace, marunong na akong magpatawad at umintindi ngayon. Yan ang by this all men will know that you are my disciples if you have love for one another. Idinirektang ikinonekta ng Diyos ang pag-ibig sa pagpapatotoo sa ibang tao na hindi ka simpleng tao, ikaw ay Kristiyano, ikaw ay tagasunod ni Kristo, anong tatak meron ka? Pag-ibig. Colossians 3 verse 12, therefore, basa po tayo, clothe yourselves with compassion, kindness, humility. Wait lang. Ang sabi doon, magbihis ng ng Filipiniana, kahit hirap, ang hirap gumalaw, no? With compassion, mababa ang kalooban mo, meron kang pagnanasang tumulong sa iba. Diba? Kaya sa'yo pinadadaan yung blessing eh. Kasi alam ng Diyos, hindi ka makasarili.
alam ng Diyos, ipamumudmud mo yan sa iba. Pero doon sa mga madamot, kuripot, ay sus, yan na lang last mo dahil nai-stack sa'yo. Hindi yan ang plano ko, ang sabi ng Diyos. Gusto kong dumaloy para sa ibang tao. Kaya po yung mga anak na very, very generous sa kanilang mga magulang, sumasaludo ako sa inyo. Kasi ang galing ng magulang ninyo sa pagpapalaki nila sa inyo. Kasi marunong po kayong mag-honor ng magulang. Sa totoo, marami namang magulang hindi kailangan ng pera. Pero marami din kailangan. Joke. Pero yung simpleng naalala mo, pinag-ipunan mo yung binili mong siopaw, pinag-ipunan mo yung hotdog, wag na yun, bawal na sa amin yun. Yung pinag-ipunan mo yung isang bagay, tas nag-effort kang magsulat, at nag-I love you ka at may hug, mako, hindi mo alam kung anong dulot na lakas ang ibinigay nun sa amin. Pero nung Father's Day at Mother's Day, ang dami nagpicture. Picture ng tatay ko, picture ng nanay ko. Maganda naman yun. Pero pagkatapos magpicture, sabi ng nanay mo, maghugas ka na. Mami, tapos na eh. Parang hanggang picture lang ba ang pagpapakita ng honor? Sabi doon, clothe yourselves with compassion, kindness and humility, gentleness and patience. Pakisigaw, clothe. Tagalog, magsuot, magbihis. Ang ibig sabihin, ang sinasabi ni Paul, ang pagka-Kristiyano natin isinusuot. Parang uniform. Alam mong papasok ka sa school, alangan namang magbikini ka doon. School yun. Di magsuot ka. At yung sinuot mo na yun, hindi mo nahuhubarin kasi kahit saan ka pumunta, hindi naman nag-iiba-iba ka. Ikaw pa rin yung Kristiyanong Pilipino sa eskwelahan mo, sa bahay mo, sa church at kung saan-saan. Isuot mo yung uniform mong permanente. At ano yung uniform mong permanente? Kabutihan, kababaang loob, all those nice things as led by the Holy Spirit. Look at your seatmate. Sabihin mo, ang suot mo ngayon, ang ganda. Huwag mo na yang huhubarin pa. Ganon kasi, no? Minsan, meron pong tinanong. Kasi yung transformation, nakikita po yan ng mga taong malalapit sa atin. Kaya excited ako sa CYOD. Tatanungin namin at pupuntahan ng inyong mga magulang. Mga magulang, kamusta naman po ang mga taga Southville na masisipag na umaaten. Hoy, napansin ko nga po, dati po yan, hindi po yan naguhugas ng plato. Ngayon naguhugas na. Nako, jackpot! Yung naghugas ka ng plato, patotoo yun. Ang ibig sabihin, ume-epek. Ang alin? Yung presence ng Panginoon. Ang presence ng Diyos hindi lang po sa pag-uugali, nararamdaman yon ng mga tago sa paligid mo. Ramdam. Uulitin ko, ramdam. Noong isang araw, ako po'y na-disaster. Sa kagustuhan ko magpahinga nung Thursday, magpapamasahe po ako for a very long time na hindi ko ginawa. Kaso ang budget namin pagpamassage lang. Ngayon, sabi nung nagmamassage, Ma'am, marami ka pong lamig. Gusto mo po ng hot stone? Di sabi ko, okay. Kasi antok na ako Nilagay sa likod ko yung hot stone. Lagyan ng tuwalya, yung hot stone. Di naman ako gumagalaw. Nahulog yung isang bato. Napaso po ako dito at dito. 2nd degree burn. Alam mo yon? Anong sasabihin mo kung ikaw yung nasunog? Nakahiga ka, bold ka nun. Sisigaw mo. Ouch! I really thank God, hindi ako nag-iskandalo doon. Sobrang sakit po. Sobra talagang sakit. Wala pong lumabas sa akin kundi aray. Ang sakit. Lord, ang sakit. Tapos sabi nung, syempre, sorry po, okay. Gusto niyo pa po ba magpamassage?
Ano gusto ko sabihin? Ang sakit-sakit na neto, mapamassage pa yung iniisip mo. I just wanna talk to your manager. Ganon. Sabi ng anak ko, Mommy, I am surprised that you did not say, I'll sue you. Who you? Mga ganon. Ako rin po nagtaka kung bakit wala akong nasabing ididemanda ko kayo, papasara ko tong spa na to. Ang sumabay, wala po eh. I guess it's because at that time, alam ko yung pakiramdam ng nakasagabal din minsan at pinagbigyan, pinatawad ng nasaktan mo, kaya binabalik mo lang yung pabor. Umiikot lang ang mundo. Isang araw ako ang nasaktan. Susunod na araw ako ang pwedeng makasakit. Ano bang gusto ko sa nasaktan ko? Di ba ako'y unawain at patawarin? So yun din ang gagawin ko. Pero hindi ko magagawa yun apart from our Lord Jesus Christ. And that's what I said na, nung tinatanong ako, minamassage ako kung ano-ano. Sabi niya, Ma'am, salamat po, hindi po kayo nag-eskandalo, hindi ko po magagawa yun kasi may Jesus po ako sa puso ko. Look at the people around you. Yun po yung sinasabi kong effect ng presence. Nababago ka, nakikita din ng mga tao sa paligid mo yung kasungitan mong nabawasan, yung pagiging makasarili mong nabawasan, yung pagiging maarte mo nabawasan. Kahit konting bawas, malaking bagay na yun. And the third one, God's presence empowers our mission. Acts chapter 1 verse 8. Ready po? Let's read this. You will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. Lagi natin binabanggit yan sa church. Holy Spirit, palakasin mo ko. Holy Spirit, nalulungkot ako, hindi ko alam. Alam mo, yun talaga yung effect ng Holy Spirit. Palalakasin ka. Yugyugin mo ang seatmate mo, sabi mong, yan ang effect ng Holy Spirit. Oo, pag hindi ko na alam ang gagawin, nalulungkot ka, naliliwanagan ang isip mo when you pray to the Holy Spirit. Yung ang dami-dami mong trabaho, ikaw na lang lagi ang may trabaho, yung iba mong kasamaan, wala naman trabaho, ikaw na lahat, di mo na magawa, nagrereklamo ka na, pero with the Holy Spirit, nakakayanan mo. Hindi ka empower ng Holy Spirit for anything else. Tandaan mo yung nakalagay doon sa verse, you will be my witnesses. Ang ibig sabihin, kaya ka dinagdag ng lakas dahil gagawin kang exhibit A ni Lord, exhibit B ni Lord. Ikaw ay patutuo sa ibang tao kung gaano kakapangyarihan ang Diyos. Jesus connects the Holy Spirit's power directly to witnessing. God's manifest presence is not for personal consumption. It is for public commission. Kamakailan, nabalitaan ko po kay Doc Toto, siya lang naman mahilig ng news, na meron daw pong expose about something, and about something. Nagulat ako yung aming court dito. Matagal pa daw po ito matatapos, itong court dito, basketball court. Biglang, bumilis. Baka syempre naglilinis na sila at gusto na nilang lahat ng pondo ay maiayos nila. Pero nakakatakot para sa nag-e-expose, hindi ba? Paano mo i-expose ang mali? Baka ipapatay ka. Pero lagi lang nagniningning yung mga politikong may Kristo sa puso. And I guess it helps us as believers na sila naninindigan, sila tumatayo, kahit itinataya ang buhay nila, sana tayo din. Hindi man tayo celebrity, hindi man tayo ganong ka-influential katulad ng mga artista, pero merong nakatingin sa iyo at sa akin. Mga estudyante ko, mga kaklase ko, mga kaopisina mo, mga kaibigan mo, nanay mo, tatay mo, mga kapatid, lahat yan ay witnesses ng pagbabago ng Diyos sa iyo. So, kaya gusto kitang mapagpala ng Diyos. Kasi yung inaaway-away ng mga kamag-anak na, born again ka pa, maghihirap ka lang dyan. Pastor, ano ipapakain sa'yo ng pastor mo? Mga ganyang panlalait. Bigay mo lang yan sa Panginoon. Ang dami-dami ng oras ang lalagay mo dyan sa church. Mag-aral ka na lang. Tapos gumraduate kang magna cum laude, kahit nagtatrabaho ka sa church. Yun ay testimony.
Yon ay patotoo. At yon ay biyaya ng Diyos sa iyo. At marami pa para maakay mo yung mga taong nagpe-persecute sa iyo. Para hindi na yata uso yung persecute ngayon, nang babash sa iyo. At maintindihan nilang kasama mo ang Diyos. I cannot hear your amen. Kaya po, we have to go and make disciples of all nations. Kaya yung pag-attend po natin sa faith group, hindi yan pang picture. Yung pag-attend natin sa faith group, para lang may masabing umattend, hindi po. Every time we listen to the Word of God, we are being changed by the Spirit of God from glory to glory. Kaya po makikita natin na, ang challenge sa atin, Acts 4:13. Everybody po, let's read Acts 4:13. Ay, faithful weekend na yan. Now, when they see the boldness and the courage of Peter and John, and realize that they were unschooled, look at this one, ordinary men. Ito po yan si Peter at si John, ordinaryo, hindi masyadong nakapag-aral, pero they were astonished and they took note that these men had been with Jesus. Tagalogin. Simpleng tao, simpleng mamamayan, pero nagulat sila, Di ba kasama yan ni Jesus? Di ba nag-a-attend yan sa faithful? Hindi ba ganyan? Ay, tingnan niyo po yung patotoo niyan. May maganda silang nakita. I praise God sa presentation na makikita niyo po sa dancers later on. Mahirap po yun. 4 minutes presentation, but it took them 3 Saturdays to practice for about 2 to 3 hours per Saturday. And yung nag-choreo po nito, it was just by accident, but we believe that there's no accident with the Lord. Na-encounter lang po namin ito ni Ate Alice dun po sa Carolina. Basta simpleng tao lang. Nag-aalok lang siya na gusto niyo po bang mag-ballet lessons yung mga bata, ganyan. Sabi ko, basta in the course of the discussion, sabi ko, pwede po ba kayo magturo sa amin ng dance, ganan-ganan. Alam mo po yung sabi niya, opo, kaya lang po, magkano po yung fee ninyo? Kasi mahal po yung mga choreographer na gano'n. Sabi niya, ito yung sabi niya, basta po para kay Lord, kasi bagong Christian, basta po para kay Lord, all out po ako dyan. Di ba? Sabi ko, nahiya ako kasi per oras niya, magkano? Pero sabi niya, basta po para kay Lord, okay po ako dyan. Alas 7 ng umaga, alas 7:30 ng umaga, wala, all out. Pati yung damit, hindi po yan ginastusan ng church, pinahiram po niya lahat. Sabi ko, sir, nahihiya po ako sa inyo. Huwag pong ganun. Gusto ko pong yung best, yung excellent para sa Diyos. Naiyak ako. Kasi sana ganun yung isip ng mga tao na pinalaya ni Kristo, na tinubos ni Kristo sa kasalanan, na kung wala si Kristo, wala tayo. Na kung wala si Kristo at ang salita ng Diyos, saan tayo kangkungan pupulutin? Pero lahat yon binigay ng Diyos ang kanyang buhay para sa atin. The least that we can do is to give our best to Him, as in all out. Hindi mo kukwentahan ng Diyos. Ibibigay mo hindi latak mong oras, kung hindi the best, at wala kang satsat, wala kang sasabihin na pagod, hirap-hirap. Wala po siyang ganun. Wala po siyang ganun. Alam ko nahirapan siya, alam ko napagod. Yung paikot-ikot yung tuhod dyan eh. Wala po siyang ganun. Pati uniform, sabi ko, magkano pong renta niyan? Basta po para kay Lord, okay lang po ako, Teacher Mitch. Alam mo po yun, and sana makita ko yun dito sa Faithful. Na walang reklamo, basta para sa Panginoon. Napapagod, pero sugod mga kapatid! Kasi ang Diyos hindi napapagod sa pakikinig sa atin. Yung para kay Lord, excellent, hindi basta-basta niraraos. Yung basta para kay Lord, walang reklamo. Si Ate Mitch naman, ito na naman, patatrabaho na naman, holiday na holiday. Walang ganun. Yun po yung testimony. Yun yung patotoo na pag ang mga Kristiyano may pag-ibig sa Diyos, may pag-ibig sa isa't isa, by this all men will know that we are God's disciples. Sana sa bahay, ganun eh.
dun sa bahay, lalo kung kayo pa lang ang Kristiyano, wini-win nyo pa lang ang nanay nyo at tatay ninyo. Or kung na-win na, patuloy pa rin yung pagsasabi mo ng magandang patotoo. Ang ganda lang talaga na mabubuo ang pamilya, household of faith. Mas mabuting tatay, mas mabuting nanay, mas mabuting mga anak. Wakan po ninyo yung mga bibig po natin. Sana po yung bibig na ito, kung merong sasabihin, mabubuting bagay para sa Diyos. Lahat naman po may imperfections. Pero kung may mga kaharap po tayong mga bago, wag na po nating hubaran yung mga pastor, yung mga ganitong tao, ganito si Ate Mitch, ganito si Doc Toto, ganito yung faith group leader ko. Lahat imperfect. Pero by this, all men will know that we are disciples eh. Diba? So pag-usapan na lang natin yung magagandang bagay para makita ng mga tao yung kaluwalhatian ng Panginoon. Ngayong umaga, meron akong tanong sa'yo. Do you want to be brave and courageous? Do you want to receive the Holy Spirit? I cannot hear your amen. Every time that you dwell in the presence of God, you will receive something. And you will also give something. We give our sins, we give our worries, we give our doubts, fears. Bibigay niyo po lahat yun. Are you still there with me? Bigay niyo po, lagi may inaalay. Yung pera po natin, inaalay natin yan. Yung oras niyo po, mahal ang oras niyo. Yung iba sa inyo, 1.5 per hour. Yung iba sa inyo, 5,000 per hour. Yung iba sa atin, 50 pesos per hour. Pero pera pa din yun. Binibigay natin yan sa Panginoon. And kaya nakabukas sa mga kamay, listen, mayroon ka ring tatanggapin. Tatanggapin mo siya. Tatanggapin mo yung kapayapaan. Gusto ko yun. Tatanggapin mo yung kagalingan. Gusto ko rin yun. Tatanggapin mo yung kalakasan. Pero ito yung isa, 2 bagay na dapat mo ring tanggapin kasama ng kalakasan, kasama ng kapayapaan, kasama ng financial blessings, kasama ng spiritual and physical healing. These 2 things. Look at me. These 2 things. God is giving you a purpose. And God is giving you an assignment. Huwag kang magreklamo na nagbibisita ka. Huwag kang magreklamo na nagfe-faith group ka. Huwag kang magreklamo na naglilinis ka. Huwag kang magreklamo. Gawin mo yun na may kagalakan sa iyong puso. Kahit hindi sila sumama, okay lang. It's between you and God. And let there be a witness. Maraming nahihirapan. Pero hindi lahat ng nahihirapan mukhang sabukot. Maganda yung nahihirapan ka, poise na poise ka pa rin. Hirap pero poise. Walang reward yung nahihirapan, angal ng angal. Pero yung nahihirapan, pero Panginoon, para sa'yo. Walang perang estudyante, pero aral pa rin. Hindi pinapansin ng magulang pero subsob sa pag-aaral. Kumakayod, kine-carry para matapos kahit ito lang ang baon ng magulang. Alam mo, i-carry mo yan ng may dangal. Nagluluto para sa pamilya, kine-carry na may dangal keso satsat ng satsat. And when you do that, indeed, the presence of God is with you. Maghihirap ka na lang, lagyan mo na ng poise. At Lord, yung poise na yon is not because of me. It's because of your presence. At tanggapin mo yan. May ipapagawa ang Diyos sa iyo. Kaya nalulungkot ako dun sa i-assign pero ipapasa sa iba. Kasi pag merong in-assign, hindi tao ang nag-assign no, ng Diyos ang nag-assign. Noong time namin, pag in-assign kami ng pastor namin, Quezon City pa ako, ang Bible study sa Riles ng Muntinlupa. Pastor, malayo po yun, pero sige lang po. At yung kakasigi ko po, ang hindi ko alam, binabago pala ng Diyos yung pagkatao ko nun. Kasi kung ako yun, Pastor, di mo alam, pagod na ako sa 8 oras sa trabaho, paba-Bible study mo, pero hindi ako nagreklamo.
Lagi ko sinasabi, Panginoon, ikaw yung boses sa likod ng pastor ko. Kung paano nakikinig ako sa iyo, yung mga taong pinagkatiwala mo sa akin, pakikinggan ko. Hirap po ako nun. Hirap na ako. Pero sige lang, tuloy pa rin. Kasi para sa akin, yun ang pinagagawa ng Diyos at gagawin ko ng the best ko. Naka-heels pa ako nun. Pupunta pa ako dyan, naka-dress pa ako, punta lang. Ang hindi ko alam, yun pala ang simula ng Muntinlupa Faithful Church po. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Every time you encounter the Lord, hindi lang yan goody-goody. Every time you encounter the Lord, there is a calling. There is a purpose. And it's not just for you, it's for many people. Tanggapin mo yon. At pag tinanggap mo at hindi mo kaya, tanggapin mo rin ang kalakasang dulot ng Panginoon. Do you want to experience the presence of God? And those who encounter the presence of God, ito yung inaawit nila, banal, banal, banal. Hindi pwede sa mareklamo ang presence. Hindi pwede sa may secret ang presence. Hindi pwede sa sinungaling ang presence. Yung presence nagmamanifest sa nagpalinis sa Diyos. Kaya ngayon, tayo tayo. And can you pray for each other first? Nalinisin ng Panginoon ang lahat ng mga bigat sa atin. Reklamo pa more. Para po matanggap natin yung presence. Ay, sige po, ayan pa nga, nahihiya na kayo agad. We all are guilty, Your Honor. But God is here. Pagod, wala yan, basta para kay Lord. Hirap, wala yan, basta para kay Lord. Lord, gagalingan ko para sa'yo. Sa pagpe-pray natin, isuko lahat ng ibibigay at tanggapin din ang tawag, ang kapayapaan, ang kagalingan, ang purpose. Kung ito ang unang pagkakataon mo, tanggapin mo siya. Ito po ang kasalanan ko. Ito po mga sikreto ko, Lord, ang angal ko sa buhay. And get ready to be filled by the Holy Presence. Lord, patawarin mo ko pagod lang. Palinis po tayo ng mga labi natin. Mga nasasabi natin na nakakasakit. Praise God, praise Jesus. Thank you, Jesus, for cleansing us. Now we're ready to be filled with your holy presence. Pwede na po tayo magtaas ng kamay at awitin ito na nanggagaling sa ating puso. Pwede na tayo. We can lift up holy hands.
wanna surrender everything to God and receive as well His calling, His power, His love, His vision, His purpose for your life. Habang ang lahat ay nakapikit, itaas mo ang dalawa mong kamay. Sa Diyos na napakabuti, sa Diyos na hindi nag-iiwan, sa Diyos na tapat magpakailanman. Lord, nandito ang aming mga kamay, isang karangalan na paglingkuran ka. Isang karangalan na mapabilang sa iyong kaharian. Kaya naman po, narito ang iyong lingkod. Bukas ang mga tainga para sa inyong tawag ng paglilingkod. At sa lahat ng tumanggap na po ng tawag at napapagod, I pray, Father, we pray for a fresh touch of the Holy Spirit. Holy unto the Lord, ikaw yun. Ibinukod para sa Panginoon, ikaw yun. Mahal na mahal na mahal ng Diyos, ikaw yun. Mayroong nakatakdang magandang destiny, ikaw din yun. Magtiwala ka lang. Magtiwala ka pa ng lubusan. Salamat, Panginoong Yesus. And now, I'm praying for everyone. Oh Lord, lahat kasama ko. Kasama naming lahat, Panginoon. Hindi kami hanggang dito lang sa maliit na lugar na ito. Alam namin na meron pang malalaking mga lugar na aabutin namin sa pamagitan ng iyong pagmamahal. Thank you that you're replacing our hearts with hearts full of love. Narito kami, Panginoon. Send us to witness in our schools, in our offices, in our workplaces, in the community. Let the anointing be upon everyone. Hindi ka lang simpleng tao. May tawag kang matindi mula sa Diyos. Magsisimula yan sa iyong tahanan. Let there be light in the families. Pwede po bang pakiyakap yung mga katabi natin? At sabay-sabay sasabihin natin, in Jesus' name. Sa kabila pa po, in Jesus' name. Muli po ang pagbabago sa loob hanggang labas sa mga relasyon at sa ating misyon. Praise God. Let's give the Lord the best clap offering at sabihin natin, Jesus is Lord. Mahina po, Jesus is Lord. We can now be seated. Ayan, praise God sa isa pong magandang mensahe na binigay niya po sa atin sa araw po na ito. And sa ating pong pagpapatuloy na pagtiwala sa Kanya, kasama po dito ang pagbibigay. So sa panahon po ngayon, let us go to our giving part. At ang ating po mga ushers ay umiikot to give us our envelopes. Diyan po natin pwedeng isulat yung mga prayer requests at ilagay po ang ating mga tithes and offering. So habang nire-ready nyo po ang ating mga tithes and offering, let me read to you Luke 21 verse 3 to 4. Sabi po sa ating verse, I tell you the truth, Jesus said, this poor widow has given more than all the rest of them. For they have given a tiny part of their surplus, but she, poor as she is, has given everything she has. Ito po yung verse kung saan si widow, ang binigay niya po ay 2 coins lang. So kung kunyari, bibilangin po natin siya sa pera natin, 2 piso lang ang binigay niya. Pero sabi ni Lord, mas malaki pa ang binigay nitong poor widow nito than anybody else. Kasi po si Lord, ang pinagkaiba niya po sa lahat ng tao. He doesn't look at the amount, He doesn't look at what we give, but He looks at our heart. Kung ang puso po natin ay buong-buong ibibigay sa Kanya, kung ano po ang laman ng inyong envelopes, kung ano po ang ibibigay sa Kanya, God is more than pleased sa atin po ibibigay.
Ito po mga binibigay natin, this will support our missions, this will help us raise funds para po sa ating pagkakampus, sa ating pong Project Isaac, at sa lahat po ng activities na ginagawa po natin, doon po napupunta ang ating mga tithes and offering. Spreading the word of God to more people. So I'll give you a short time para po isulat, ipag-pray personally kung ano po yung mga gusto nyo ipag-pray for this coming week, and lay your hands sa mga envelope nyo po. Sige po, let us all pray. We thank you, God, for this day. Nire-renew po namin ang pagtitiwala namin sa inyo. Katulad po ng poor widow, ibibigay po namin sa inyo ng buong buo ang aming puso at ibibigay po namin sa inyo kung ano man ang para sa iyo lamang. I believe, Lord God, sa puso ng bawat isa na ngayon nananalangin ng kanilang mga desires, kayo po ang magbibigay nito, Lord, according to your purpose. Salamat, Lord. We will go out of this place joyful, cheerful, full of your blessings. In Jesus' name we pray. Amen. Manatili lang po tayo sa upuan natin. Sila ushers po ang lalapit sa atin para po sa ating giving. At habang tayo po ay nagbibigay at nagkakaloob, pinagdiriwang din po natin ang ating sariling kultura, wika at galaw. Ating pong panoorin ang ating Entheos Dance Team sa kanilang pagsayaw ng papuri para po sa ating Panginoon.
Sa susunod daw po, kaya magturo nung choreographer ng ballet. So yung mga ladies, kaya natin? Magtutu, ganun. Once again, those who have talents also and desire to be part of the dance team, pwede po kayo magpalista doon. Welcome na welcome po kayo. If you have talents naman po, or you want to be developed para sa instruments po or sa singing, welcome po din po kayong lahat. At kung gusto nyo lang po mag-serve, as in mga congresswoman dyan from Isabela, Tacloban, ayan, pwede naman din pong maging usher. At doon po sa likod, ang ating pong media. Sila po lahat nag-handle ng mga bagay-bagay. At yung hindi natin napapansin, yung KOD po, yung Kids of Destiny, sa baba po, yan talaga. Ang susunod dyan, magpapastor na ang mga children's teachers po. So muli po, palakpakan po natin ng Panginoon. Tayo ay Pilipinong Kristiyano. Paboritong kanta po yan ni Doc Toto, yung sayawin na yan. Pero hindi pwedeng sila lang yung sasayaw. Dapat tayong lahat. Tayo po ang lahat. Yes po. At sabihin po ninyo sa seatmate ninyo, ako'y aawit at sasayaw para kay Jesus. Pero ngayon, mabagal lang daw ang sayaw. Dancers, meron po ba kayong lakas pa? Okay, ready po? Palakpakan natin ang ating Diyos.